soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest in my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the night. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are find rest, my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
Hello po at magandang gabi pong muli sa lahat ng mga taga River of God Marilao Church at I hope everything is doing well. At ngayon na naman po ay araw na atin pong midweek service kung saan muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos sa gabing ito ay pinamagatan ko pong Let It Go. So, yung Let It Go po, very famous po siya eh. Pag sinabi mong Let It Go, ang unang papasok po sa isip natin is si Elsa or yung Frozen po. Pero hindi po ito yung Let It Go ni Elsa na kanta, kundi ito po ay Let It Go, nakasama po natin ang ating pong Panginoon. So, sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po dakilang Diyos sa gabing ito, Father God Lord, na patuloy mo po kami tinuturuan, Father God Lord, ng iyong mga salita, Panginoon. Patawarin mo po kami, pakalinisin, Father God Lord, sa lahat ng aming pong mga karumihan upang maunawaan namin mabuti ang iyong salita sa gabing ito at maipamuhay namin po ito, Father God Lord, na ikaw po, O Diyos, ang siyang napararangalan palagi sa amin po mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. May you work, Panginoon, every word, Panginoon, may you work powerfully in us, Panginoon. So, salamat po, dakilang Diyos, sa po lahat ng papuri sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, ating pong susing talata po ay magmumula sa Psalms 46 verse 10. So, etong verse na ito is very familiar, very famous verse na kahit nakapikit po yata tayo, alam po natin itong verse na to. So, ito po be still and know that I am God. So, ano po ang maaari nating matutunan dito po sa salita ng Diyos sa gabing ito? So, 'di ba po sa atin pong kapanahunan parang ang hirap po na tumahimik, kumalma, kasi nga napakaraming mga worries na meron po tayo. Worries from the past, mga maaaring mga past failures natin sa buhay, or maaari naman po na future, yung atin pong future, na pag tinitingnan po natin is natatakot po tayo, the fear of the unknown. So, kaya nga po 'di ba, meron po mga tao ngayon nagkakasakit po ng anxiety and depression because yung mga takot natin sa mga bagay, yung mga takot po natin sa mga bagay na hindi natin nakikita or hindi natin alam. Pero katulad nga po ng atin pong verse sa gabing ito, be still and know that I am God. So, ang ikli po ng verse, tapos ang dali niyang sauluhin, at madali lang din po siyang alalahanin sa atin pong buhay. Pero, ang isang malaking tanong, na ipapamuhay po ba natin itong salita na ito ng Diyos? Or nauunawaan po ba natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang ito sa atin pong buhay? So, sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin, we will dig deeper to His Word. So, sabi po dun sa unahin po natin, himay-himayin po natin itong salita ng Diyos sa gabi ito. So, sabi po dun sa una is be still. So, pag sinabi niyo pong be still, sa Hebrew word po is to be weak, to let go, or to release. So, 'di ba parang, hello God, to be weak, to let go, and to release. Parang hindi po namin kaya yan. Lalo na kung ang iisipin po natin is yung gastusin sa bahay. Isipin po natin yung problema sa mga anak natin, problema sa pamilya, 'di ba? Kung tayo man po ay may mga sakit at karamdaman, ang hindi naman po ganun kadali na tayo po ay maging ganito. Kumbaga ganito yung maramdaman natin kasi normally ang nararamdaman po natin kapag dumadanas po tayo ng mga problema sa buhay po natin is
nagwo-worry po talaga tayo at hindi po tayo nakakalma ng mga alalahanin dito po sa buhay natin. So, paano natin magagawa na maipamuhay natin itong salita ng Diyos? So, naalala po ba natin yung kwento po ni Jesus dun nung sumakay po sila sa bangka papunta po sa lugar ng Genesaret at kasama niya po yung mga disipulo. So, nung time po na yon, nung patawid na po sila ng patawid na po sila mula dun sa kabilang pupuntahan po nila is binayo po sila ng malakas na alon at ng napakalakas na hangin. At itong Jesus, maaaring ng mga panahon na yon siya po ay pagod na pagod dahil maghapon po siyang nagbahagi ng salita ng Diyos o nagturo ng salita ng Diyos sa mga taga-Israel. So, isipin mo, yung Diyos tahimik, yung Diyos kalmado, kahit na binabayo na sila ng ng malakas na alon at ng hangin. So, gusto ko pong basahin tong inilagay ko po dito. Sleeping calmly behind strong winds. 'Di ba? Ganun po ang ating Panginoong Hesus. So, kinakailangan pa siyang gisingin ng kanyang mga disipulo para ipaalam na nanganganib na yung buhay nila sa lakas ng alon at sa malakas na hangin. So, ano ang ginawa ng ating pong Panginoon? Pinatahimik niya ang hangin at pinakalma ang mataas na alon. Sa Amplified Version, gusto ko po siyang basahin. Sabi niya po dito, "And the wind died down as if it had grown weary, and there was at once a great calm, a perfect peacefulness." Amen. So, andun po yung calm in the midst of the storm kapag kasama po natin ang ating Panginoon. Kapag isinama natin ang Diyos sa laban, pakakalmahin ka ng kanyang presensya. Ano mang problema natin sa buhay, si Jesus po ang ating kapayapaan. A peace that surpasses all understanding. Amen. Hallelujah. So, pangalawa po is, and know. Alamin mo, kapatid. Minsan, kaya tayo natatakot kasi hindi natin alam. Fear, katulad nga na sinabi ko kanina, fear of the unknown. Fear of the future unknown. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa susunod na taon, kapag may mga calamities na dumadating sa buhay natin, may kakainin pa ba tayo sa mga susunod. Diba nung time ng COVID, hindi natin alam kung ano pa yung, kaya ang dami pong nagkakasakit ng mental health. Kasi nga, yung COVID, parang hindi natin alam kung manonormalize pa ba yung atin pong mga sitwasyon or doon na lang po tayo, lagi na lang po ba tayo naka-isolate sa bahay dahil po sa ganitong uri ng sakit. Pero nakita naman po natin ngayon na kung paano po kumikilos ang Diyos sa buhay po natin na nagkaroon na naman po ulit tayo ng freedom na makapagtrabaho, maiayos po muli natin ang buhay natin at makabangon mula sa ganitong uri ng pandemya. So dito po sa atin pong pinag-aaralan, pag hindi natin inalam kung ano yung mga bagay na kinatatakutan natin, ayun po yung nagdadala sa atin, ayun po yung nilalagay sa atin ng kaaway, takot. Amen? So, kapatid, sa gabi ito, kilala mo ba si Jesus o ano ang kaya niyang gawin para sa iyo? Pag alam mo at kilala mo ng lubos ang ating Panginoon, hindi ka basta-basta susuko sa laban o matatakot kung ikaw, kapatid, ay fully equipped ka sa laban. Kumbaga, kung ikaw ay isang sundalo at meron kang may baril ka, may espada ka, o
o may shield, 'di ba? Kompleto ka sa lahat ng mga sandata na maaaring na kapag ka nandoon yung panganib, maaari mong maprotektahan yung sarili mo. So, nagkakaroon ka ng confidence dun sa mga kagamitan na meron ka. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na hindi ka basta-basta malulupig ng kaaway dahil meron kang confidence dun sa mga bagay na meron ka. So, same likewise with God, na kapag po tayo mga kapatid ay kasama po natin ang ating Panginoon, ang Diyos ay para pong sandata po natin sa buhay. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan po natin. Pag alam natin kung ano yung salita ng Diyos, at alam natin kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po tayo basta-basta na mapapasuko ng kaaway. Hindi po tayo basta-basta na magagapi ng kaaway. Kasi alam ng kaaway na alam mo at kilala mo ang Diyos. Alam mo kung ano yung sandata mo. Alam mo kung ano yung magpapahina sa Kanya. Kaya hindi Kanya basta-basta matatalo. Amen. Hallelujah. And last po na atin pong hihimaying salita is that I am God. So, paano natin malalaman na Diyos siya kung hindi tayo magle-let go? Alam niyo po mga kapatid, being still doesn't mean na wala tayong gagawin. And being still also does not mean na gagawin natin ang lahat ng atin pong makakaya hanggang sa mapagod po tayo. Being still, it is a release or it is letting go. That you are saying to God that, Lord, I am surrendering it all to you. Bahala ka na dyan. Total naman, Diyos ka. Alam mo yung lahat ng bagay. And God wants us to have that kind of soul. Are we surrendering? Are we giving everything to God? Alam niyo po mga kapatid, this verse, paulit-ulit ko na po siyang na-encounter sa buhay ko. I already preached it siguro mga 2 or 3 times. But when I came to a point ng buhay ko that I was so worried and restless sa mga promise ng atin pong Panginoon sa akin, alam niyo po, I see myself doing it my own. Hanggang sa dumating ako sa time na napagod na lang po ako at nawalan ako ng pag-asa sa atin pong Panginoon. Then, this verse always pops up sa buhay, sa mind ko. So, lagi siyang nagpa-pop up. Sinasabi niya that, be still and know that I am God. Sabi ko, Lord, paano po yun? Paano yung be still? Ano yung be still? Ano ba ang totoong kahulugan ng be still sa buhay po natin or sa buhay ko po? So, Lord, sabi ko sa atin pong Panginoon na sabi ko po sa atin po Panginoon na, Lord, paano maging ikaw? How to be you? Kasi parang andali lang para sa Panginoon na pakalmahin yung matinding alon at yung malakas na hangin sa gitna ng dagat. Pero tayo po bilang mga tao, hindi po madali para sa atin po ang lahat ng yun. Then, slowly, God taught me how to become. How to be calm. Paano pumayapa sa buhay na ito. So, one step at a time, trust Him again in every corner of my life again. Though still, hindi pa rin binibigay ng Diyos kung ano yung mga bagay na pinangako niya sa buhay ko. But I know that when I let go, when I surrender everything to God, basta in my heart, I know I found peace. Kasi alam ko na, Lord, ikaw na yung bahala dyan.
And si Lord na po yung bahala doon. Whether it be mangyari man siya bukas, or sa susunod na taon, or after 5 years, or after 10 years, hindi ka na mag-worry dun sa, sa kaisipan na yun kasi ibinigay mo na sa Diyos. Si Lord na yung gagawa ng paraan para dun sa mga bagay na yun. And when you put things under God's control, alam mo na God will do things according to His own timing. God will do things because He is God. When we let it go, we let go of all the baggages. We let go of all the fear. We let go of all the worries. We let go of all the pain. And we also let go of our failure from the past na patuloy na inilalagay ng kaaway sa buhay natin na nabigo natin ang Panginoon. But hindi pa naman tapos yung laban eh. 'Di ba? So, ang Diyos po, ang pagkilos niya po is kamangha-mangha po palagi. Kasi nga, Diyos po siya eh. Isipin na lang po natin, no, na lahat ng bagay na gustong ibigay ng Diyos o mangyari ng Diyos, it will take time because He is God. He wanted it to be wonderful. He wanted it to be marvelous. He wanted it miraculous. Kasi Diyos siya eh. Ganun siya kumikilos. He works in wonders. At kapag kumilos ang Diyos sa buhay natin, hindi pwedeng hindi mamamangha ang mga tao. At hindi rin po pwede na hindi malalaman ng mga tao na Diyos ang kumikilos sa buhay po natin. So, gusto po ng Diyos yun na siya yung laging napaparangalan. Hindi dahil gusto niya maging bida, pero because He is God and He alone deserves to be praised, 'di ba? Na papurihan, parangalan natin siya because He is God. So, kapatid, ano po ba yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot or worry? Tonight, as we ponder the Word of God, nais po ng Panginoon na we let go, 'di ba? We surrender. Ilapag po natin lahat sa Panginoon. Iiyak natin lahat. Sabihin natin lahat. God understands and God has your back. So, lahat ng bagay na maaari natin, na po pwedeng mangyari sa buhay natin, alam na po ng Panginoon. Ang gusto lamang po ng Diyos, ibigay natin sa Kanya. I-offer natin sa Kanya. Kasi siya, pag the moment that we offer and we surrender everything to God, that is the time that we will find true peace and victory. Doon na po mag-start yung victory sa buhay po natin kapag isinurrender po natin lahat sa ating pong Panginoon. Ayun lamang po at magandang gabi po sa lahat at tayo po'y muling manalangin. Aming Ama na nasa langit. Lord, salamat dakilang Diyos, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhati, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, na patuloy mo po kami tinuturuan, Father God, Lord, na sa kabila, Lord, ng mga tribulation sa buhay nito, sa kabila, Lord, ng maraming mga pains, sakit, Father God, Lord, na dumarating po sa buhay po namin, sa mundong ito, sa aming pong bansa. Lord, you are still God, Panginoon. You are the King of Kings and the Lord of Lords. And you are our sovereign God, Panginoon. And you are our Father, our loving Father in heaven, who always takes care of us and loves us unconditionally, Panginoon. Salamat po, Father God, Lord, nawa ang mga salita ito, Lord, ay magpabago na amin po mga puso't isipan, magpalakas, magpatatag na amin pong panloob na pagkatao, Father God, Lord, at maging kagamit-gamit sa bawat araw na amin pong buhay, Ama.
Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Magandang gabi po muli sa lahat. burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive